Dapat bang kabahan? Dapat bang maging worried itong si Harry Roque dahil dito sa pagkakakonvict kay Alice Guo, baka apekto ito sa kanyang aplikasyon for a political asylum. Ano po bang tingin ninyo? Dalawang bagay ang pwede natin, dalawang anggulo ang pwede natin tignan. And ibibigay na natin kay Attorney Roque na walang direct effect ng conviction ni Alice Guo sa kanyang kaso dito sa Pilipinas, sa kanyang asylum claim sa Netherlands. Pero meron ba itong mga indirect effect sa kabilang banda? Ang sagot dito ay meron. Dahil una sa lahat, ang pagkakakonvict kay Alice Guo ay nagpapatunay na gumagana una sa lahat ang sistema na kanyang binibigyan ng batikos mula sa the Netherlands, na kiniklaim nga niya na ang sistema bulok. Kaya hindi ako makakakuha ng hustisya dito dahil politically motivated vendetta against me because of my alliance with the Duterte family, kung kaya't ako ay hinahabol. Sa kabilang banda, itong conviction nga na ito ni Alice Guo nagpapatunay base sa isang desisyon ng judikatura natin dito sa Pilipinas na mayroon ngang basehan ang pagkakaso ng qualified human trafficking kay Alice Guo. So, nabanggit mo nga sa yung opener na nakausap niyo si Mr. Casio sa PAO na ang theory of the case, kumbaga yung tema ng kaso na gagamitin at ang kanilang paraan at ang kanilang roadmap para maka-achieve ng conviction against sa mga aakusahan nga nila. At ito'y magbibigay ng indisya or indikasyon para sa decision maker sa asylum case ni Mr. Roque sa Netherlands na mayroon ngang basehan at hindi lang basta haka-haka at persecution ang nangyayari. At dahil nga actually sa kanyang posisyon dati sa gobyerno na napag-usapan na natin before, nakaka-apekto ba ito? Oo, actually. Kasi una sa lahat, yung level of involvement niya dun sa mga pangyayari noon sa Pilipinas na merong involvement pati sa akusasyon ng crimes against humanity nga dun sa kanilang principal. Halimbawa na nakakulong na nga ngayon sa Netherlands na naghihintay ng kanyang trial, meron po tayong exclusion kasi sa Convention on Refugees. Dun pa lang sa first article under paragraph F na sinasabi, ito po ang definisyon ng mga refugees na covered ng convention na kung saan basehan nga ng pag-claim nga niya ng asylum. Ngunit, sa kabilang banda, according to paragraph F, hindi po saklaw ng convention na ito ang mga tao na involved in crimes against humanity at merong mga pending legitimate cases, lalo na yung mga cases of grave importance to the United Nations. Siguro at huling banda lang doon Christian, huwag natin kakalimutan na isa sa pinakamalaking form of transnational crime na nilalabanan ng United Nations ay ang human trafficking. At kung merong isa nag-a-apply ng asylum pero ang kinakaharap na kaso doon sa bansang kanyang gustong iwasan o takasan ay human trafficking, baka may tulog, no? Pero dito, ang tanong ko, dahil nag-a-apply siya ng asylum sa the Netherlands, pwede bang mag-take notice ng Dutch government itong kaso na ito? At least yung conviction nitong kay Alice Guo para at least mas maunawaan kung gaano ba talaga kalalim yung akusasyon in relation to that case. Or can anyone, a private individual, submit a copy? O, ito yung conviction kay Alice Guo, same case theory, baka gusto nyo silipin dahil merong isang Harry Roque na nag-a-apply ng political asylum. Dalawang banda yan. Una sa lahat, tignan natin sa bahagi ng embahada ng Netherlands at ng mga representante ng European Union at European Commission dito sa Maynila. Hindi po sila bulag at hindi po sila natutulog. Their eyes are wide open. Alam po nila yung mga goings on in the Philippines. And parati po sila nakakakuha ng briefing sa mga eksperto dito sa Pilipinas. Kasama na yung regular mo dyan, si Sen Edu, na laging nagbibigay ng mga briefing nga sa mga si Edu Manzanas. Yes, exactly. Si Edu Manzanas pala, sorry. Yun nga, so hindi sila bulag, hindi rin sila bingi, pinakikinggan nila ito, at ang iba sa kanila, karamihan sa kanila in fact, ay very proactive. May mga officers na in charge to gather information, they're put into briefs and they're reported back to their home base, back into their ministries of foreign affairs. At hindi ako magugulat na sa ngayong araw na ito na lumabas nga ang desisyon laban kay Alice Guo, ay maaaring pati ang desisyon na ito ay na-transmit na rin
sa home base nila sa Netherlands in order to actually trickle it down to the government. At kasama na rin yan yung IND. Oh, yun yung nga, Lukon, merong nag-forward nitong court decision dito sa kaso ni Alice Guo. So, how do you think the Dutch government would look at it? Kasi napag-usapan na rin natin ito dati. Ang proseso kasi ng asylum claims, hindi po ito pure judicial matter. Ito po ay quasi-judicial at ang decision maker ay mayroong kapangyarihan on their own abilities, yung motu proprio nga na tinatawag natin, na maghanap ng sariling ebidensya na related dun sa kaso na kanilang pinakikinggan. Ito pa ay tawag dito ay inquisitorial powers. Pangalawa, ito po ay tinatawag nating extrinsic evidence. May karapatan si Attorney Roque na questionin ang ebidensya na nagagamitin ng decision maker sa kanyang kaso. Obviously, that's your absolute right in a fair trial or a fair hearing. In this particular case, tingin ko may hirapan siya na labanan yung credibility ng yung punto nga niya na ina-attack niya yung credibility ng proseso sa Pilipinas, gawa nga na kitang-kita na kinalatis ang mga ebidensya, nalantaran naman talaga itong human trafficking case ni Alice Guo. At kung parehong-pareho nga yung case, ay talagang hindi ito nagsaspell ng good news for Attorney Roque. At dadagdag ko lang mas mababa actually ang threshold for higher political figures who would have had knowledge of this. So yung pati yung pagiging abogado niya, yung role niya as abogado sa isang organization that was involved allegedly with these acts of human trafficking in his particular case, at least wala pa kasing conviction. Maaaring magamit ito against him na kahit na hindi beyond reasonable doubt ang pagbabalanse ng decision maker sa Netherlands, dahil nga ito ay asylum claim, hindi nila kailangan ng absolute decision nga na absolute guilt na hinahanap nga natin, yung standard of proof, yung guilty beyond reasonable doubt. Yeah. Hindi niya kailangan, kumbaga hindi kailangan hintayin ng Dutch government yung final conviction sa korte. Kumbaga hindi yun ang concern nila rito. So para simplihan natin discussion para sa mga nanonood sa atin, no? Kung ikaw si Harry Roque, you're applying for asylum, what do you need to prove? And if you're Dutch government, kung saan siya nag-a-apply, the Netherlands, anong kailangan mong ma-determine? Ito yung fear of persecution, essentially, na kanyang nilatag na nga actually sa kanyang multiple appearances in social media, even with the traditional media in the Philippines. Okay, sorry, fear of prosecution. No? Sorry, fear. Persecution. Kailangan ba nagkaroon na ng actual persecution? Kumbaga nangyari na. That's up for him to prove, actually. So, yung burden of proof when making these asylum claims, nasa sayo as a claimant. So, sinabi nga niya, di ba, naggumastos siya ng over 400 euros, if memory serves me right, sa kanyang mga pag-imprinta ng document na sinubmit sa IND. Kasi nga, nasa kanya yung burden of proof. Pero, at the end of the day, hindi kasi ito criminal proceeding, Christian. Ito ay proceeding to get state protection from the Netherlands because he is claiming to be a convention refugee. Ngayon, kung hindi siya ma-deem as convention refugee, hihingi siya ng state protection dahil may potential harm na pwedeng mangyari sa kanila. Ang mga convention countries kasi pare-pareho ng standard dito and may very thick body of jurisprudence and case law na pagdating dito. And I did look into it. According to what's available on the Netherlands, marami silang experience when it comes to making exclusions based out of the convention itself under 1F. Yun ang pag-usapan nga natin na kung ikaw ay mismong participant dun sa mga high crimes according to the convention ng crimes against humanity, war crimes, etc. Pati dun sa mga crimes na priority ng United Nations, i.e. human trafficking, ay magkakaproblema ka talaga at malamang ma-exclude ka talaga. Okay. Pero nga, kung gusto mo naman, kung para mapagbigyan ka, kailangan talaga ma-establish mo na merong fear of persecution. Both objectively and subjective. So, ibig sabihin, pinopersecute ka talaga, and may general persecution against, let's say, a class
Kailangan kasi mag-belong ka sa particular class of persons. So in Okay. this case, political view. Okay. Gaano ba katagal yung proseso nito? Kasi napag-usapan na rin natin to before, no? Medyo mahaba yata yung pila dyan. Pero, in the meantime, anong pwedeng gawin ni Harry Roque? Yeah, so mahaba nga yung pila, unfortunately. So ibig sabihin, may exploit niya ito. Dahil yung delay dito ay, ibig sabihin, mananatili siya doon. Although, according to the rules dun sa Netherlands, meron din express decision kasi. And unfortunately, with asylum claims, these are not public hearings, unlike in criminal cases, di ba? So kung ano lang yung i-share ni Attorney Roque, yun lang talaga yung makikita natin. Pero kasi, kung na-refuse siya ng yung express method nga, meron pa rin kasi siyang right to appeal this yung tinatawag nating judicial review or certiorari application kung tatranslate tayo in the Philippines, na i-review ng isang juez na umuupo sa isang korte yung decision ng isang decision maker sa asylum board nga nila. Kung tama ba ito sa mata nila at sa mata ng batas.